Okay, what's up, what's up? Sa video na to, pag-uusapan natin yung guide ko para sa inyo. Web-based project guide kasi dapat kahapon ako magvi-video pero may assignment kami. And kasi binigay na sa amin yung parang template for proposal para sa final project. So gagawa kami ng web-based project. So basically isa siyang website, no? Hindi pa kami nakakapagpasa ng topic. Okay? So, pag-uusapan natin ngayon ay siguro yung lahat na napag-aralan ko in the past 6 months kasi nung April ako nagsimulang mag-aral ng web development. Okay? So, siguro lahat ng mga based lang doon sa napag-aralan ko. Okay? So, web-based project guide. Saan pa ako magsisimula? Pag-uusapan natin yung kung anong gagamiting editor, yung mga language na gagamitin, frameworks, tsaka siguro yung mga sample code na mga ginawa ko. Okay, so kailangan nyo lang gawin para mapagsimula dito sa web development. Kailangan nyo lang magbasa. Okay, may isang malupit na website para magbasa ng web development. W3 Schools lang. And ang pinakauna nyong kailangang aralin ay HTML. HTML, CSS, ayo nga pala. So pinakauna sa paggawa ng website, may tatawag tayo ditong front end and back end. So yung front end, yun yung client side, yun yung nakikita nung user natin. So pag binuksan yung Chrome, so yun yung pinaka website ito. For example, ito yung client side, and then yung back end, yun yung server side, yun yung nag-handle ng data ng website. Okay, yung nakikipag-communicate sa database. Yun yung basta yun yung pinaka concept ng back-end or yung server side. So sa client side, may tatlo tayong main na language na gagamitin, yung HTML, CSS, and itong JavaScript. So ang pinakauna natin ay itong HTML. Kung ano yung nakikita nyo ngayon dito na lahat ng element, HTML yan. Pero itong CSS, dito yun yung pinaka design niya. Okay, ito yung ina-apply natin na design sa HTML. So try kong buksan yung ano ko. Meron kasi ako ditong yung website ko. Hindi ako gumamit dito ng CSS framework na Bootstrap. Wait lang. Buksan ko dito yung aking folder. So papakita ko sa inyo yung HTML lang, yung walang CSS. Okay, wait lang. Okay. Ayun nga pala. So, editor. Okay, pwede kayo mag-code sa Notepad, pero hindi ko nire-recommend na mag-code kayo sa Notepad kasi sobrang pangit niya, wala siyang kulay, pati nakakalito. Mag-download kayo ng text editor na pwede itong Sublime Text or VS Code or Atom. Hindi ko pa natatry yung nag-download ako ng Atom pero hindi ko din naman siya magagamit kasi may Sublime Text na ako. So ito yung itsura ng Sublime Text. Ano? Okay. Yan, ganito mag-code sa Sublime Text, ano? Ganito yung kulay niya. And ganito din naman yun sa VS Code. Pero mas maganda para sa akin yung VS Code kasi meron siyang autocomplete pag nagko-code ka. Meron din naman yata dito pero mas maganda para sa akin ang VS Code. Ano? Meron din siyang itong mga extensions na pwede mong i-download. Mga extensions. So isang extension ko itong live server. Okay, so try natin. So ito yung website ko pag may CSS. Pero pag inalis ko yung CSS dito, okay, so nakalink yung CSS ko nito. Itong static/styles.css, ito yun. Okay, ito yung itsura ng CSS. Pero kung mahihirapan kayo sa CSS, may tinatawag na Bootstrap. Papakita ko sa inyo kung ano yung Bootstrap mamaya. So try ko lang itong comment. Okay, ganito siya. Kung makikita nyo, meron pang kulay dito kasi
meron siyang, may nilagay ako ditong style talaga, oh. Okay. So, CSS din to. Kaso, direkta siyang nasa HTML. Okay. Ito naman ay CSS pero parang nakalink lang siya. May tatlong types kung paano ka maglalagay ng CSS. Yung una, yung inline. Inline yata tawag doon. Basta ito, inline. Yan, naglalagay ka dito ng style sa mismong HTML tag. Ito yung mga HTML tag, yung mga div, p, for paragraph. Yung pangalawa ay dito, sa mismong page. Dito ka maglalagay nito. Yan, mga ganito. Dito mo siya ilalagay. And then, yung pangatlo ay ito, yung nililink mo lang. Nasa ibang file. Okay, so ganito yung itsura niya pag walang HTML. Okay. So, napaka-plain lang niya. Ito dapat wala tong kulay. Okay, so ganyan. Pangit siya. And then, pag may CSS, mas maganda siya pag may CSS, syempre. Okay. Sa HTML, okay, pag mag-aaral kayo nito sa Double Tree School, kung hindi pa kayo masyadong ganun sa web development, so suggested na kailangan mo tong basahin lahat. Basta itong tutorial na to, itong forms, kasi sa project namin ay kailangan mong may backend ka, may PHP tayo. Kahit hindi na tong graphics media APIs. Okay, kahit ito lang, hanggang forms lang dito. Sa Double Tree Schools na kayo, kahit sabihin nyo ako ngayon na mag-code, hindi ko siya talaga sa ulo. Kaunti lang, pero ito pa rin yung reference ko pag naggagawa ko ng website. Okay, ang pinaka ginagamit dito ay itong headings, paragraphs, tong formatting, text format. Okay, mga pa-bold lang. Ito. Hindi ko masyadong ginagamit 'yan. Colors, links. So, paragraphs, headings, paragraphs, links, images, tables. Itong list, pwede rin. Itong classes and ID, nilalagyan mo siya ng ID tsaka class para to sa CSS eh. For example, itong top nav, ito yung class niya. And hanapin mo lang, ito yung style niya, top nav. Ito yung sa navbar natin dito. Ito yun. Nilalagyan mo yan. Pag tinanggal mo to, wala tong style. Yan o, makikita nyo. Iba yung style niya. Kasi meron pa dito mga top nav eh. Kaya may pa siya. Yan. And, yun, ID, parang din, refer din. Mababasa nyo naman yun pag nagbasa kayo ng CSS. So, nandito yun lahat sa Double Tree Schools. So, yun lang naman madalas. Div din, madalas kong gamitin. Pero, basahin nyo na lang din to lahat. Kasi, hindi nyo naman kailangan sa uluhin. Kailangan nyo lang i-familiarize at malaman na pwede pala yun sa HTML or nagagawa pala yun na HTML. Hindi nyo kailangang sa uluhin siya. So, yun, head, yan, div, ito, links, ito yung mga madalas, puro div nga to eh. Okay. So, paragraph, yun lang. So, 5 lang yun na mismong nagagamit ko dito. And, yun sa CSS, more on styling lang siya. Yun, paglalagay ng kulay, pag-iiba ng font size, ng font color, paglalagay ng margin, pag-align yan, yung mga pag-align na to. Itong alignment na to, nilalagyan mo to ng mga space. Ayan, iniiba mong kulay, ano pa ba? Yun lang mismo yung CSS. And may tinatawag tayo ditong bootstrap. Okay. Kahit hindi ka na mag-CSS kasi ang gagawin mo lang dito ay i-add mo lang yung nag-video ba ako? Okay, nag-video naman. Okay, i-add mo lang yung itong link na to sa taas. Wait. Itong link na to or pwedeng ito lahat. Ilalagay mo lang yan dito sa head. Ilalagay mo lang siya dito sa head. And then, pwede ka nang
Ay, oo nga pala, buttons ginagamit din sa HTML, ano. Okay, so for example, itong buttons, yan, may design na siya. I-add mo lang tong gantong class, yung sinabi ko, class. Once na in-add mo na yan, ganito na yung magiging itsura ng mga buttons mo. Okay, ang lupit. And, ano pa bang ginagamit ito? Containers, and itong grid basic. Okay. So, kahit hindi mo na, kasi pag sa CSS, ang ginagamit mong pagko-columns, yan, flexbox. Pero dito, i-add mo lang to. Ikakopy mo na lang to, tapos dito mo na ilalagay yung mga laman ng bawat row. You know. Ano pa bang ginagamit? Tables. Okay. Baka gamitin nyo din to. Images, alerts, buttons, progress bar, spinners. You know. Ito, mahirap to sa CSS eh. Okay. So, ngayon, idadagdag nyo na lang tong class na to. Magkakaroon na kayo ng ganito. Cards. Okay. Ba, magamit nyo din to. Ayos din to. And modal. Ito, baka magamit nyo din yan. Oh. Pag pinipindot siya, nalabas to. So, kailangan nito ng JavaScript. JavaScript. Kailangan. Oh, para gumawa ka nito nang walang bootstrap, kailangan mo ng JavaScript. So, pag bootstrap, hindi mo kailangan ng CSS. Depende na lang kung gusto mong may specific na style ka na gustong gawin. So, pwede mo mang lagyan ng CSS. O, siguro sa HTML, kung basahan ng isang araw, sa CSS, mga siguro 2 araw. So, in 3 days, maalam ka na mag-HTML, CSS. Hindi mo kailangang sauluhin, kailangan mo lang i-familiarize na yun, na nagagawa mo ngayon. And, kahit naman ako yun, inaano-ano ko pa to. Tinitingnan-tingnan ko pa dito. And, dito nga sa VS Code, nag-ano na siya, nag-auto, meron siyang mga suggestion kung ano mga ilalagay, tsaka autocomplete. So, dito na lang kayo okay. And, ito, JavaScript naman, programming language siya for client. So, kailangan nyo ding may counting alam sa programming. Kaunti lang, or pwedeng ito na yung maging first language nyo. Kung wala pa talaga kayo nagsisimulan na or wala pa namamaster na programming or nahihirapan sa programming. So, marami namang resources sa YouTube tutorial. Yun. Suggestion ko ang Python kasi sobrang dali niyang aralin. Tsaka, mas madali niyong mapipick up yung concepts ng programming. So, ito, Python. So, JavaScript, more on user interaction siya. And, yun, wait lang. Sa JavaScript, wait lang. Ito ang script ko eh. Pag nagja-JavaScript ka, pwedeng dito ka maglagay ng script. Yan. Hindi pwede. Dito. Script. Nandito yung mga functions mo. Okay. Nakalagay yan dyan. Wait lang. Script.js. Okay, ganito yan. So, nagra-run tong function na to kung may pinipindot kang button or may sinasabi tayong may tinatawag tayong events na nangyayari. Wait lang. Events, ito. For example, HTML web page has finished loading. Okay, kung tapos na mag-load yung page, gagawin niyo yung function na yun. Or ito, HTML input field was changed or HTML button was clicked. Pinaka-common naman na event ay yung pagpindot mo ng button. So, pag nagpindot ka ng button, hahanapin niya yung function. Wait lang, buttons. Ito yun eh. JSMath, ano ba to? Nako, wala kasi itong mga button. Kakatamad naman. Ito, hanap tayo dito. Nako, wala naman dito. Basta, ay nako.
Wait lang, hanap tayo. May button ako dito. Ito. For example, itong on click. So, pag pinindot niya itong link na to, gagawin niya tong function na to. Top function. Ito. Nasaan ba yung function na yun? Ito. Gagawin niya to. So, ganun din yun sa lahat ng buttons. Kasi, pag pinindot ka ng button, alangang walang mangyayari. So, kailangan yung nangyayari. Then, hahanapin niya yung script dito sa JavaScript file or dito sa baba. So, pwede kasi ditong maglagay ng script eh. Okay. Pero akin nilink ko lang para nasa ibang file siya. Okay. So, yun. Yun yung sa JavaScript natin. And JavaScript din yung makikipag-communicate dun sa backend natin. So, HTML, ito yung pinaka-structure ng website mo. So, no design. So, kailangan mo ng design ng website, gumamit ka ng CSS or Bootstrap. Bootstrap mas madali, hindi ka na kailangan mag-isip. Kailangan mo lang idagdag yung class dito. Tas magic, meron ng style. JavaScript, ito yung nag-handle ng mga button, ng mga functions niya. And, siya din yung makikipag-communicate sa server natin. Okay. Ano pa ba ang sunod? Backend na. So, sa HTML kasi dito, sa forms. Okay. So, for example, naglagay ka dito ng ng input mo. Pag sinubmit mo, saan pupunta yung sinubmit mo? Okay. Ang mag-handle po niyan ay PHP. Okay. Ito ay programming language din. Server scripting language. Okay, so siya yung nag-handle ng data na pinasa mo. And meron ako ditong okay, ano nga ba ang start? So kung magpi-PHP ka, kailangan mo nitong SAMP na tinatawag. SAMP. Okay, siya ay web server kasi ito, wait lang. Kasi mangyayari dito kasi pag wala kang server side na language, ganito yung nakikita nyo, di ba? Ayan, yung maliit na Chrome, itong Chrome na style na to. So, ibig sabihin, HTML siya, HTML document siya. Pero pag, ay okay, ito. Kung nakikita nyo din to, itong nandito sa link natin, hindi siya yung parang pwede mo siyang kuwari ay localhost so parang ito yung file path papunta dito sa file na to. Okay, so users, admin, so yun yung sa computer ko, iba sa inyo. Pero pag sa PHP, okay, bukas naman yung web server ko. Pag tinype nyo localhost, ito, for example ito, localhost/projects php login index.php. So, hindi ko tinatype yung, or hindi ko na kailangan hanapin yung mismong file ko. Nilalagay ko na lang dito yung mismong link, localhost/ blah 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 blah. Okay, kailangan nyo nung SAMP na yun. Ayan, para magka-web server ka. And kasi kailangan mo ng web server para makapag-PHP ka. And meron namang mga tutorial kung paano mag-install nito. And dito yan pupunta sa localhost mo, SAMP, htdocs, and saan ko ba nilagay? So, dito, localhost. Dito sa htdocs na to, ito na yung mismong localhost mo. Kung mapapansin nyo dito, /projects. So, nandito yung projects ko. /php login, /index.php. So, ito mismo yung aking file. So, itong lumabas sa inyong itong login na to, ito yun. Nasaan na? Ito yun. Okay. So, kung mapapansin nyo, meron tayo ditong HTML and ito yung PHP natin. Okay. Ibig sabihin, ang ginawa ko dito, pag mag-insert ka dito ng ito, username, password, pag nag-login ka, okay, so account not found. Pag nag-login ka, saan pupunta yung nilagay mong username, password? Okay, nandito yon. Nasaan yan? Label ito.
password, and username. So, pagka-hit niya ng submit, submit, pupunta siya dito sa server PHP self. Sa PHP self ay dito rin yata, sa pagkakatanda ko, dito siya sa same file siya maghahanap. So, ito yung PHP natin. Okay, kinuha na yung username, password ko. And, bukas yung, okay, kailangan yun mag-database kasi kailangan nyo dito ng database. Okay, MySQL, yun. Nasaan na tayo? Nahanap ko muna eh. Okay, ito, PHP login. Nandito tayo, index.php. Okay, ito, SQL to. And, yun, parang chinek niya lang kung nandun yung username tsaka password ko. Kung nandun yung username ko, and tama yung password na nilagay ko. So, yun, yung PHP nyo, pag mag-script kayo, nandito lang siya sa taas niya. Or pwedeng isa lang siya sa file mo. Okay, so meron pa ditong Ajax. So, try natin tong Ajax. PHP Ajax. Okay, so makikita nyo, meron dito. Okay, itong Ajax na to, kung mapapansin nyo kasi dito, PHP, ito, tingnan ko nga PHP crude. Wait lang, saan ko nilagay yun? Or wala ako dito. Sa PHP Ajax. Hindi, ang Ajax kasi, hindi ka na maglo-load dito eh. So, kung mapapansin nyo, hindi na siya naglo-load. Saan ko nilagay yun? PHP Ajax, PHP crude. Okay. Hindi ko siya nasa GitHub ko, pero okay lang, sige. So, try natin na words. So, test. Okay, so magka-create tayo. So, nandito na siya. Update or delete. So, basta yung Ajax, meron din ditong Ajax. So, pinaka-concept lang nito, hindi na siya mag-load. Kasi ito, wait lang. Login nga tayo, PHP login. Kasi hindi ko na try ko, Mark Birds. Okay, yun. So, mapapansin nyo, nag-load pa siya eh. Syempre, ganun naman talaga. Pero pag may Ajax ka, hindi na siya mag-load dito. Kung mapapansin nyo, nag-load kasi ito dito eh. So, basahin nyo yung Ajax kung may time pa kayo. Maganda siya. Maganda. Hindi kung may time pa kayo. Pero hindi naman siya required. Maganda siya. And, kailangan nyo din magbasa nitong JSON na tinatawag. Pero, ito'y lang siya. Yung format lang siya. Kasi, pag magsesend ka ng data from front end to back end or back end to front end, so kailangan meron silang isang format na sinusunod or ginagamit. Yun yung JSON. So parang ginagawa niya lang string yung mga object mo. Yun. So ginagawa niya lang mga words, ginagawa niya lang string. Kasi pag hindi siya string, hindi siya ito, meron ako dito meron akong dito, login PHP Ajax. Ano ba yan? Sa process and read persons.php. Process read persons.php. Okay, dapat PHP Ajax. So, ito yung mismong tinatawag na JSON. Naka-JSON to. Kung hindi to naka-JSON, mag-e-error to. Okay. Tinatawag tong API. Pero pag nako, parang lumalayo na ako. Pero, kailangan nyo nito. Kasi, kinukuha nyo yung data nyo. And, kung kukuha ka mismo ng data from, medyo mahirap na tong concept na to eh. So, kung kukuha ka ng data from, kasi tawag dito, kasi ang pinakatawag dito, REST API.
tinatawag kasi. REST API. O, basahin nyo lang din to. Okay, so ito ine-echo niya lang yung data. Okay, paano ba to? Okay. So dito ang binuksan ko kasi itong readpersons.php. Ang in-echo niya or ang echo yun yung parang print sa programming. Ang in-echo niya ay yung lahat ng data ko sa database at ginawa niyang JSON. Okay, so pag pumunta ako dito sa readpersons.php, ito yung lalabas. Naka-string siya. Okay. So kung hindi siya naka-string, try natin hindi siya naka-string. Ano yung lalabas? Okay, array to string conversion. Array. So hindi siya array, kailangan siya JSON. Kailangan JSON siya. Kailangan naka-string format siya. Okay. And dahil dyan, meron siyang endpoint na tinatawag. Kukunin mo tong data na to. So sa index natin, nasa read yun Ajax read. Okay, ito yun yung script natin, pag pumipindot tayo ng button, ito yung nagraran ng script. Ajax read person. Okay, ito. So kailangan nyo ding matututunan yung HTTP request ng JavaScript. Kasi sabi ko nga kanina, ito yung makikipag-communicate din or ito yung kukuha ng data mo sa server side. Meron din siya dito, HTTP request. Nasaan na? HTTP request. Ba't wala? So, search nyo lang dito, HTTP request. Ito, get and versus post. Ito pala, HTTP methods. Basta, may get and post, or pag mag-get kayo ng data, yan medyo nakakalito lang tong HTTP request na to. Pero, itong script na to, ang ginagawa niya lang ay kumukuha tayo ng data dito. For example dito, kinuha natin tong mismong data na to. Itong array na to. So, process readpersons.php. Pumunta siya dito sa this.response text. Okay. Itong response text, ito mismo to. Ito yun mismo. And, sabi ko nga, json.parse. So, from JSON format, ginawa niya ulit na JavaScript object. Okay. Yun naiintindihan ng ating JavaScript. And, yun. Itong code na to, yung piniprint niya lang lahat. Okay. Ito yun. So, nasa na ba tayo? So, ang pinag-usapan na natin ay marami-rami na din tayo pinag-usapan. So, HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript. So, kailangan nyo yung pagbasa ng kaunti sa JSON. Yun yung format niya. Ajax kung may time pa kayo. JavaScript Ajax. Okay. So, maraming tutorial sa YouTube. Pero, kailangan nyo talaga itong basahin. And, kailangan nyo din may counting. Programming lang. Or, pwedeng wala din. And, ito na lang yung basahin nyo. Okay. So, PHP din. Siya yung nag-handle ng data natin. Okay. Dito sa W3 School, may SQL din. Ang pinakagamit naman dito ay yung insert, update, delete. Yun lang naman, Tsaka select. Ito kasing iba ay kung paano mo lang siya i-read. Kung paano ka lang mag-query ng data. Okay. Pero yun lang naman yung mismo kong madalas gamitin. Insert, update, delete, select. Okay. SQL, kailangan nyo din. May SQL. Dito pag nag-download kayo ng SAMP, meron na siyang tinatawag na phpMyAdmin. phpMyAdmin. Okay, ito yata. phpMyAdmin. Nako. Localhost na pala dapat. phpMyAdmin. Ito nga. Ito. phpMyAdmin. So, ito na yun. Ito yung
ito na SQL natin, may SQL. Sa PHP may admin siya yung ating DBMS. Okay. DBMS, PHP may admin. May SQL to, pero ano nga ba pinagkaiba ng PHP may admin sa may SQL? Ito, may SQL to. PHP. Wait lang, nakakurious ako. Hindi ko sure kung anong sasabihin ko eh. May SQL. Ano, okay. So, MySQL is a database management. Ito, okay. Ang MySQL pala, ito yung DBMS. Ayun, ang PHP may admin siya yung database server. Okay, yun pala. Sorry. Okay, siya yung, ayun. Basta ito yun. MySQL and PHP may admin. Ito yung ating database server. Yun pala yan. Sinerch ko na dati, nakakalimutan ko lang. Okay, so nandito yung lahat ng data mo. PHP CRUD. Ayun, kung makikita nyo, ito yung, nakita nyo yung aking, wala. Nasaan yung aking password dito? Okay. Nasa iba yata. Ito. Nandito yata yung login ko. Okay. So, PHP, marami-rami. Ano pa ba? So, yun. Pwede na kayong gumawa ng website by PHP, HTML, CSS, JavaScript, SQL, tsaka PHP. Bootstrap din. Pinaka magtatagal kayo dito sa JavaScript. Kasi medyo marami tong JavaScript. May Ajax pa and JSON. Sa PHP, mag-handle lang naman kayo dito ng data. So, siguro itong 6 na to, 2 weeks. Pwede 2 weeks na, mapapag-aralan nyo itong lahat. And, ano pa bang kailangan? Frameworks. May tinatawag tayong frameworks. Itong Bootstrap, siya ay CSS framework. Ibig sabihin ng framework ay parang mas pinapadali niya yung trabaho. So, dito sa Bootstrap, pinapadali niya yung pag-i-style ng website mo. And, kung sa back-end, meron tayong tinatawag na, marami tayong frameworks. May JavaScript na framework for back-end. Search nyo niya lang Node.js. Node.js, pero hindi ko pa siya napapag-aralan. Para siyang PHP din siya, pero framework siya. Framework. Hindi siya language, framework. Ang Node.js ay written in JavaScript. Meron ding framework for PHP. Tinatawag siyang Laravel. And sa Python, Flask. Okay yan. Or Django. Ginamit kong framework ay, nga pala, sa JavaScript, baka makatulong din yung jQuery. Okay. Library siya. Mas madali siyang select ng function tsaka maggawa ng HTTP request. Okay, gamit kayo ng jQuery. Meron din dito sa W3 Schools ito, jQuery. Mas madali siyang mag-get and post request. So, pakita ko lang sa inyo yung code ko with Flask kasi mas madali siya eh. Code, ito yung VS Code ko. Wait lang. Flask. Open folder. Itong password manager. So, itong password manager ay ginawa ko siya sa gamit ang Python Flask. Hindi siya Python, hindi siya yung literal na Python na na language. Micro framework siya. Ito. Paano ko ba to? Ang pinaka ito. Okay, ganito yung itsura ng code sa Flask. So, pag pumunta ka dito sa route na to, so, slash lang, localhost slash, pupunta ka dito. Okay, wait lang. Paano ko ba to wait lang. VNV source. Pag hindi to gumana, ayoko na. Source VNV scripts.
activate. Okay. Then Python app.py. Noble dual name Flask. Nasaan ba tayo? Pero nandito na ako. Diyan, napaano pa naman. Pip install. Ba't wala pa ako ditong Flask? Ano ba yan? Papakita ko sana tong ano. Tsaka magda-download pa to. Ayan, nagda-download pa siya. Wala pa pala akong Flask dito. Python app.py. Pip install. Marami-rami yata to. Halos lahat yata to eh. Okay, pakita ko na lang siya dito sa mismong ano. mb.password manager. Okay, naka-host siya. Kung gusto niyo mag-i-host yung website nyo, yung nasa-search siya sa internet, host nyo siya dito sa Heroku. Ayan. So, figure out nyo na lang kung paano to. Pero, meron namang mga tutorial din sa YouTube kung paano mag-host dito. Meron din Python Anywhere, pero hindi ko pa to natatry. Libre lang yata to. Okay, run Python code. Sa Heroku or Python Anywhere, doon kayo mag-host ng website. Kung gusto nyong makita sa internet to. Okay. So, ito yung hindi ko na to iraran. Kasi parang PRX. Ito yung requirements natin eh. Kaso magtatagal pag in-install ko ulit ito lahat. Okay. So, ito yun. Test username. Yan na. Kapag ano pa. So, basta ito. Ito yung login natin, no. Nandito tayo. /route. Mapakita ko lang sa inyo. Test username. Kung paano yung ano dito ng route. Para sa akin, mas madali ito. Okay. So, dashboard, kung makikita nyo dito sa link na to, /dashboard. Okay, wala siyang laman dito. Pag sa /dashboard, ito yun. Yun o. Ito yung ito yung code na to. /dashboard. So, pag pumunta dito yung username sa /dashboard, ito yung magra-run na code. Yan. And, hindi siya yung typical na iba kasi yung ano dito eh. Nagre-render siya ng template. Iba-ibang mga ano na naman to eh. O basta pag nag-aral kayo nitong Flask, para sa akin mas madali ito kaysa sa PHP. Kasi sa PHP, medyo nakakalito siya. Huwag nyo lang isipin na nakakalito tong ano. Pero sa PHP talaga mas nakakalito. Tsaka mas madali ditong mag-handle ng data. Okay. So, hindi ka na dito may tinatawag silang ORM, yung Object Relation Mapping. Hindi ka na talaga mag-code nung mismong SQL code. So, parang dito sa Python, meron na siyang, hinahanap ko pa yung ano eh. Ito. Okay. So, ito yung parang nilagay na form ng user. So, ito yung kanilang data. Nilagay niya lang dito sa class na to, sa account details. Ayan. And inad niya. Pupunta na siya sa database. So, hindi mo na kailangan mag-select, star, yan. Select all, hindi mo na kailangan mag-ganon. So, para sa akin, mas magandang gumamit kayo ng framework. Okay. Meron din akong ginamit na framework na Django. Pero, hindi ko sure kung maganda yung structure niya, pero mas pang malakihang project yun eh. So, pwede nyo din man siya magamit. Try ko, Django. Ito, try natin to. Ganito yung isang project. Medyo mas magandang mag-tutorial na lang muna kayo pag nag-Django kayo. Kasi medyo mahirap din mag-explain ng concept nito, nung project structure nito. Okay, pero
Yun yung mga frameworks ng pwede nyong gamitin for back-end. Yun, for back-end. Okay. So, yun lang naman. Ano pa bang nakalimutan ko? So, yun. Napag-usapan natin HTML, CSS. Okay. So, quick, yung sa summary natin. Summarize natin lahat. So, HTML, siya yung mismong project structure niya. Website structure. Structure ng website nyo. Halos lahat na nakikita nyo sa webpage, HTML yon. Pero itong design, kung paano siya inalign, itong mga kulay, background color, font size, CSS yon. Nilagyan siya ng CSS. Pwede ka rin mag-bootstrap. CSS framework siya. Pag nag-bootstrap ka, kahit hindi ka na mag-CSS, okay, may style na yung, magkakaroon na ng style yung webpage mo. HTML and CSS bootstrap. Itong JavaScript, siya yung nag-handle ng more on user interaction. For example, kung ito'y pinindot yung button na to, anong mangyayari? Okay, nagra-write ka ng script or script ng functions dun sa mismong script. Okay, yun yung JavaScript, and kailangan yung papag-aralan. Okay, basahin nyo tong lahat. JavaScript siguro 4 days, hindi, 3 to 4 days. Basahin nyo na lang muna siya. Kailangan nyo tong basahin, tong JS tutorial, forms, form validation, sige. Kung gusto nyo itong basahin, objects. So, Ajax, kung may time kayo, mag-Ajax kayo. Pwede. And JSON. Yun yung kailangan nyo sa JavaScript. JavaScript, taga-handle ng events. Ang events ay pwedeng pag i-scroll mo ng page, pag pipindot mo ng button, or pag, ano pa bang iba? Marami siyang events eh. Try ko, wait lang. Events. Ayan, on change, on click, on mouse over. O kung nilagay mo yung mouse mo doon, ano yung mangyayari. So, yun yung mismong HTML events. Tsaka, mas magandang basahin mo siya kasi kung may nakakalimutan ka or may gusto kang hanapin, yun, mapipinpoint mo kagad kung saan mo siya nakita. So, HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, PHP, siya yung mag-handle ng data natin, yung forms. So, kailangan mo ng forms para makapag-send ng data. Or, pwedeng pagpindot mo ng button, mag-HTTP request ka, pupunta na siya sa PHP. PHP mag-handle ng data mo, isa-save sa database. So, yun. Kasi hindi ka pwede mag-save ng data sa database gamit ang JavaScript. Kailangan mo talaga ng back-end scripting language gaya ng PHP or Python or JavaScript. Pwede pala sa JavaScript kaso framework siya for back-end, Node.js. Okay, yung pinag-aralan natin yung sinabi kong mga frameworks for back-end, Node.js, yan, Node.js, Laravel. Node.js ay sa JavaScript siya. Laravel ay sa PHP, framework siya for written in PHP. Sa Python ay Flask and Django. Yan. Para sa akin ay Flask or Django. Mas maganda mag-Python kayo kasi mas madaling mag-write ng Python code. Ano pa ba? Yun. So, yun lang naman. Sa PHP, kailangan nyo ng SAMP. Paalala, kailangan nyo ng SAMP. SQL, kailangan nyo din basahin to. So, 2 weeks, hindi, mga ilan to. So, pinakamadali na, kung hapit na hapit kayong magbasa, 1 week, kaya nyo na tong basahin lahat. HTML, CSS, JavaScript, SQL, Python, PHP, Bootstrap. Yun. Ito lahat. Tsaka jQuery. Kailangan nyo ito. Ajax, JSON, jQuery. So, yun lang naman sa lahat. And sa editor, Sublime Text, wag kayong magko-code sa Notepad. Nakakalito. Tsaka pangit sa Notepad. Sublime Text or VS Code. Doon kayo mag-code.
So yun lang naman para sa web-based project guide. Siguro yun na naman lahat. Tip sa pag-aaral, basahin nyo lang tong lahat sa Double Tree Schools. Kung medyo nahihirapan kayong sa concept, try nyo mag-nood ng tutorial sa YouTube, mas madali. Pero magbasa muna kayo kasi mas nandito kasi lahat eh. Sa tutorial kasi hindi nila nako-cover lahat. Okay, kung nahihirapan lang kayo, tsaka kayo manood. Pero basa lang kayo. HTML, CSS hindi naman siya, more on pagde-design lang naman siya. Hindi nyo man kailangan ng ganun anong logic So yun para sa web-based project guide. Basa-basa lang, load ng tutorial, pero kailangan yung bilisan pag wala pa kayo masyadong nasisimulan. Kasi medyo marami din yung babasahin. So yun, kaya nyo yan. See you in the next video.